Ayan. Ayan, naimbag nga morning kakabsat, mga working singles. At yun, ilang araw na lang ay Pasko na. Ayun, so magkakaroon na naman tayo ng panibagong mga activities and fellowship. So at Christmas fellowship, no? Ayun, so bago tayo magsimula ay batiin muna natin yung mga naka-view ngayon, naka-live. Yan, at pray natin mga mga may sakit kasi parang uso ang ngayon eh. Ang trangkaso sa sobrang lamig. Ay dito. Ayan, so good morning po kay Sir Salvador Bore. Kay Sir Asherto, good morning po. And si Ma'am Emilia Wayaway, good morning. At si Ma'am Heidi Sanet, si Sir Gilbert Hofer, good morning po. Si Ma'am Vicky, good morning po. At yun, so far, yan lang muna ang mga naka-view ngayon. So, yan, prayerfully mga working singles ay maalala nyo kami. Maalala nyo ang devotion natin. Ayun, at mahalaga naman din ang ating pag-uusapan. Yan, lagi. Of course, nag-e-echo siya. Ayun, so, yun. At since past 5 na, so mag-start tayo ng mag-start na tayo. Wala naman tayong naka Google Meet. At ayan si Ma'am Sabel yan. Batiin muna natin bago kay Ma'am Krisha. Ayun, so Ma'am Sabel, good morning po. Good morning sa'yo. Good morning, naimbang nga agsapa. Kada tayo amin. Merry Christmas. Ayun, Merry Christmas. Good morning. Ayun, at batiin muna natin yung mga kasamahan ko dito sa studio. Yan, kay Ma'am Ginida, good morning. Amen. Naimbag nga Thursday morning kakabsat at enjoy po natin yung pakikinig ng salita ng Diyos this Thursday morning at December 19. Parang na. Ayun, at kay Ma'am Krisha. Ayun, good morning kay Ma'am Krisha. Good morning po sa lahat. Yan. Ganun lang. Few seconds. Ngayon. Okay, so yan. At mamaya ay muna tayo. Mamaya ay babati ulit tayo. Pero sa ngayon, kakanta muna si Juke. Walang naka-practice ngayon. Si Mark, baka gusto mong kumanta o mag-solo. Ay, si Sir Mark, yan. Oh, nakikinig siya. Kailangan mo daw bumati. Okay, so yun. At yan, later na lang ulit tayo babati. Yan. So, dadako na po tayo sa sa devotion natin para hindi tayo malate matapos. Ayun, so si Ma'am Ginida muna. Amen. At Merry Christmas po ulit sa ating lahat. And kapag ganito yung panahon, pumapasok na yung December, talagang nararamdaman natin yung lamig. And sometimes ito yung nagbibigay sa atin ng hindi magandang karamdaman, Yan, kaya dapat ingatan natin yung ating kalusugan. Okay, ingatan natin dahil hindi madaling magkasakit. Yan, so and dito po tayo sa Luke chapter 2. And so di po tayo lalayo sa atin pong text verse, Luke chapter 2 verse 7. Sabi po dito, and she brought forth her firstborn son and wrapped him in swaddling clothes and laid him in a manger because there was no room for them in the inn. Yan, so dyan po muna tayo para hindi po maubos yung boses ko. Kasi may time limit po kasi. Yan, so makikita po natin dyan. Last time, nabanggit ko po sa inyo yung mga tao na ang focus nila ay walang iba kundi ang Panginoong Kristo Jesus nung dumating yung Christmas. Okay? And so nabanggit ko rin last time na madali lang mag-celebrate ang buong family, madali lang madali lang na mabuo ang family kapag iisa lang yung focus natin. Yung iisa lang yung focus ng family. And kaya nga napakaganda na bawat family, i-check natin yung i-check natin yung focus natin this Christmas. Yan. So kung lahat ng members of the family ay
nakafocus sa Panginoong Kristo Jesus, madali lang mabuo yung family at madaling mag-celebrate na ang sentro ng celebration ay walang iba kundi ang Panginoong Kristo Jesus. Yan. So, Amen. apat yung nabanggit ko na tao last time, na yung focus nila ando doon sa Panginoong Kristo Jesus. Yung center of attraction nila, yung highlights nila ay ang Panginoong Kristo Jesus. Yan. Kaya nga, kung alam natin yung focus, kung alam natin yung center of attraction, sentro ng pagse-celebrate natin ngayong Christmas, magse-celebrate tayo in a biblical way. Yan. At kaya nga, napakaganda ngayon sinasabi ni Pastor sa atin na if we are going to celebrate, yan, hindi tayo pupunta doon sa mga maganda naman na mabuo yung family po natin, pero hindi tayo pupunta doon sa isang lugar na hindi ang Panginoong Kristo Jesus yung sentro ng celebration. Yan, dahil merong merong tawag nito, may chance doon na hindi ka mag-celebrate ayon sa gusto ng Panginoon. Bakit? Kasi yung crowd mo, yung mga kasama mo, mga tao na walang Kristo, mga tao na hindi kilala ang Panginoon, mga tao na hindi ang Panginoong Kristo Jesus yung kanilang sentro ng selebrasyon. And kaya nga, and so this morning magbibigay din ako ulit sa inyo ng ibang character sa Bible na pagdating ng Christmas ay na-miss nila. And so maaring hindi natin alam, maaring ang alam natin dito tayo pero hindi natin alam na nami-miss na natin yung totoong Christmas. Okay? Yan, so dito sa verse na binasa ko po sa Luke chapter 2. Yan, ito po, dito natin makikita yung reason kung bakit ang Panginoong Kristo Jesus ay ipinanganak sa sabsaban. Yan, sabi po diyan, because there was no room for them in the inn. Yan, so isa number one na nakamiss ng totoong Christmas is the innkeeper. Yan. So, kung yung innkeeper na yan, kung alam lang niya na ang ipapanganak, kung alam lang niya na yung dala-dala ni Mary, yung ipapanganak ay Panginoong Kristo Jesus na magiging tagapagligtas, I think gagawa siya ng paraan. Yan, di ba? Gagawa siya ng paraan, maaring magpo-pull out siya ng ibang mga staff doon, mga ibang mga guests doon. Gagawa talaga siya ng paraan eh. Bakit? Kasi alam niya na yung ipapanganak ay King of Kings, Lord of Lords. Eh, di ba? Pero siya yung nakamiss doon sa Christmas, sa totoong Christmas. Na-miss niya yun kasi hindi niya alam na ang ipapanganak ay ang Panginoong Kristo Jesus na magiging tagapagligtas ng buong mundo. Yan. So kung sana kung sana alam niya, edi sana sikat na ngayon yung in na yon. Yan, dapat nga hanggang ngayon 'di ba? Bakit maraming pumupunta sa Jordan River? Kasi alam nila na doon nabaptize si Jesus Christ Bakit maraming pumupunta doon sa Bakit? Kasi alam nila kung sa tomb ng Panginoong Kristo Jesus, kasi alam nila na doon inilibing ang Panginoong Kristo Jesus. Kilalang kilala. Bakit kilala yung lugar na ganito? Bakit maraming pumupunta sa lugar na yan? It's because alam nila na doon nagpunta ang Panginoong Kristo Jesus. Yan, maski ngayong kahit ngayong Egypt na sikat din 'di ba? Kasi alam nila na merong ganito doon, may mga Israelites sumira doon ng ganito ganyan. Yan. So kung alam lang nung innkeeper na ang Panginoong Kristo Jesus ang ipapanganak doon na tagapagligtas, gumawa siya ng paraan. Yan. Pero na-miss niya yon kasi hindi niya alam. Yan, di ba? Yan, maaring iwa sa atin, alam natin. Yan. So ang sabi diyan, there was no room for them in the inn. Yan. So tayo kaya ngayong Christmas, yan, meron kayang room ang Panginoong Kristo Jesus sa puso natin? Or gusto natin na mag-celebrate na tayo pa rin yung masaya. Tayo pa rin yung masaya, tayo pa rin yung nagro-rule sa sarili natin. And may room pa ba ang Panginoong Kristo Jesus para sa atin ngayong Christmas? And kasi nakakalungkot kung kailan Christmas, saka natin nane-neglect ang Panginoong Kristo Jesus. Saka nawawala na yung room ng Panginoong Kristo. Saka na lang nawawala yung space. Wala nang space ang Panginoong Kristo sa buhay natin. Bakit? Kasi iba yung focus natin. Nakafocus tayo sa mga gifts, mga material na bagay. Nakakalimutan natin, nawawala na ng room ang Panginoong Kristo Jesus sa buhay natin. Okay? That was the innkeeper. Pangalawa naman po ay yung si King Herod. So alam naman natin kung sino siya, di ba? And so sabi ng Bible, noong nalaman niya na sa Matthew, nalaman niya na nakita niya yung wise men. Sabi niya, where is that? And diba tinanong niya, saan yung ipinanganak na magiging hari? And pero, yan, so alam naman natin na ang Panginoong Kristo Jesus,
hindi siya ipinanganak para maging hari. Bago pa lang siya ipinanganak, hari na siya, 'di ba? Yan. So nung nalaman niya nung nalaman yun ni King Herod, sabi ng Bible, he was troubled. Yan. So ibig sabihin ng troubled is agitated, irritated siya. Yan. Bakit? Kasi alam niya, sabi niya, ako yung king, tapos king ako, tapos meron pang ipapanganak na king. And ibig sabihin, meron siyang kaagaw, ibig sabihin, magsasubmit siya doon sa king na yun. 'Di ba? Yun yung ayaw natin. Na nung nakilala natin ang Panginoon, may nagdala sa atin ng salita ng Diyos, pinakilala sa atin ang Panginoong Hesukristo bilang Panginoon at sariling tagapagligtas, and ipinakita sa atin na tayo ay isang makasalanan at merong kabayaran yung kasalanan natin, na kinakailangan natin mag-submit sa ating Panginoon at tagapagligtas. Yan yung kinakailangan nating sumunod sa ating tagapagligtas sa ating araw-araw na pamumuhay. Yun yung ayaw natin. Just like Herod. Yan, ayaw natin mag-submit. And 'di ba? Minsan ang gusto natin yung sarili pa rin natin ang nasusunod. Yan, 'di ba? And meron tayong Kristo na ipinanganak, iniligtas tayo, pero hindi pa rin natin sinusunod pagdating sa celebration ng kanyang kapanganakan. And ayaw nating mag-submit. Yan, 'di ba? We don't want to celebrate and the way na gusto ng Panginoon na i-celebrate natin yung Christmas. Yan, kaya nga excuse me. Break. And kaya nga ang ginagawa natin ngayon, nagse-celebrate pa rin tayo na ayon sa kagustuhan natin. 'Di ba? Nakakalungkot nga nakakalungkot sa ibang, I don't know kung lahat ng schools, pero sa ibang mga schools ngayon wala na silang Christmas party. 'Di ba? And ang Christmas party pinalitan na nila ng year-end party. And 'di ba? At sa ibang mga schools ngayon, hindi sila pwedeng mag-decorate. Yan. So hindi sila pwedeng mag-decorate. Yan, samantalang ginagawa naman natin 'yun, 'di ba? And kahit nga hindi Christmas na nagde-decorate din tayo sa bahay. And so unti-unting nawawala, 'di ba? Unti-unting tinatanggal natin yung si Kristo sa Christmas. And we want to celebrate of our own. And gusto natin mag-celebrate tayo ng ating kaparaanan. Tinatanggal na natin ang Panginoon doon sa ating celebration. And pero kapag nag-celebrate tayo na wala doon ang Panginoong Kristo Jesus, para tayo nagsa-celebrate ng ordinaryong araw lang and ordinaryong holiday. And kaya nga pag maririnig mo yung mga batian dyan sa labas, di ba? And imbis na babatiin ka ng Merry Christmas, and ngayon ang batian na lang nila Happy Holidays. Di ba? Ginawang ordinaryong araw, ginawang ordinaryong holiday lang yung kapanganakan ng Panginoong Kristo Jesus. Bakit? Kasi ayaw magpasubmit doon sa gusto ng Panginoong Kristo Jesus na pag-celebrate natin ng Christmas. And diba, narinig niyo ba, pag pupunta kayo dyan sa mga Happy Holidays, ganun na lang. And sa mga Christmas wrapper, dati ang nakasulat dyan, Merry Christmas, ganun. And pero napapalitan na, Happy Holidays na. Diba? Tinatanggal nila ang Panginoong Kristo Jesus sa pag-celebrate ng Christmas. Yan. So hindi natin alam na by that nami-miss natin yung Christmas. Yan. So ganun din bawat isa sa atin, 'di ba? Alam naman natin na ang Christmas ito po ay para i-celebrate natin yung kapanganakan ng Panginoong Kristo Jesus. Pero bakit ang tuon ng pansin natin ay hindi sa Panginoong Kristo Jesus? 'Di ba may ibang mga nagse-celebrate diyan. And maaga yung mga celebration ng mga ngayon maaga yung mga celebration ng Christmas, so-called Christmas party ngayon. So naririnig mo, 'di ba, Christmas ang reason for this season ay ang Panginoong Kristo Jesus. Siya yung celebrant at alam naman natin na kung sino yung celebrant, siya dapat yung pasasayahin natin. And 'di ba, alam mo 'yun, ang ganda-ganda ng mga dekorasyon, ang sasarap ng mga handang pagkain. Yan, pero para alam mo yung ang kulang na lang doon yung celebrant. Then ma-imagine niyo 'yun na kulang na lang, darating na yung celebrant, tapos kakantahan natin yung celebrant, 'di ba? Pag may birthday, andiyan na yung food, andiyan na yung tao, andiyan na yung pagkain. Then aantayin mo yung birthday celebrant, and then pag lumabas na yung birthday celebrant, kakantahan natin ang happy birthday. Sasabihin natin yung pangalan ng celebrant na 'yan. Pero napansin niyo ba kung paano mag-celebrate yung kamunduhan? 'Di ba? And
ang kanta nila this Christmas ay hindi naman mga Christmas songs. Yan, so worldly songs, country songs. And 'di ba, nakakatawa naman, 'di ba? Christmas na Christmas, nagse-celebrate sila, sasabihin nila na, ay, let's celebrate kasi it's Christmas. Yan, pero ang kanta nila ay hindi para sa Panginoong Kristo Jesus na celebrant ng okasyong ito. At ano yung kanta nila? Yung mga makamundong kanta, mga sikat na kanta, mga heartbroken songs, mga ganon, country songs, mga pop songs, yun yung kinakanta nila. Eh nasaan ang birthday celebrant? Sino ba yung birthday celebrant? Ikaw ba? And kaya nga nami-miss nila yung totoong Christmas. Yan, so in Jesus' birthday, it's Jesus' birthday, pero gusto natin tayo yung masaya. 'Di ba? Nung kumanta ka ng pop songs noong Christmas, hindi naman ikaw ang masaya, hindi naman ang Panginoong Kristo ang nag-enjoy, ikaw eh. 'Di ba? Yan, so nami-miss natin yung totoong Christmas. 'Di ba? Yan, so yun po dapat ang isang tingnan po natin. Maaring alam natin na Christmas, alam natin yung reason for Christmas, pero maaring tayo mismo ang nakakamiss ng totoong Christmas. And kaya minsan dadaan na lang yung Christmas, and then kukumustahin ko, kumusta naman yung Christmas mo? Eto, malungkot. O, diba? Eto, hindi ko feel. Bakit? Kasi na-miss mo yung totoong Christmas. Yan, hindi talaga yung Christmas hindi talaga sa celebrant nakatuon yung pansin mo, kundi sa sarili mo lang. Yan, ayaw mo na, just like Herod, ayaw mo na ang Panginoong Kristo Jesus ang mamuno sa buhay mo, manguna sa buhay mo. And diba, ang gusto pa rin natin, tayo ang maghahari sa buhay natin. And diba, just like Herod. And kaya nga sabi ng Bible, he was troubled nung nalaman niyang may ipinanganak na King of Kings. And kasi sabi niya, papangunahan ako nito, king na ako eh. And so, ganun din sa bawat isa sa atin. And ang tanong ko ngayon, yan, so sino yung hinahayaan natin? Sino yung pinapayagan natin na mamuno sa buhay natin this Christmas? Yun ba ang Panginoong Kristo Jesus na ipinanganak na tagapagligtas natin? O andun pa rin yung, tapos gusto natin ng peace, gusto natin ng goodwill, gusto natin ng ano, pero hindi natin hinahayaan na ang Panginoong Kristo Jesus ang siyang manguna sa atin. Hinahayaan natin na manguna sa atin yung galit, andun pa rin yung galit, yan, hinahayaan natin na manguna sa atin yung sama ng loob, pero gusto natin ng peace. So how can you celebrate Christmas na gusto mo ng kapayapaan, gusto mo ng kasiyahan, pero ang nangunguna sa puso mo ay yung sama ng loob, so ano man yan. And so don't be like Herod na ayaw niyang pangunahan siya ng ipinanganak na tagapagligtas. And kaya nga, he was troubled. Yan, so payagan natin ang Panginoong Kristo Jesus na siyang mamuno sa buhay natin, manguna sa buhay natin this Christmas. Yan, so actually may dalawa pa ako dapat, yan, pero since pa-expire na yung boses ko, kaya sa susunod na lang ulit. Yan, Ma'am Virgie. Ayan, so amen, Ma'am Jen. At yun nga, pag-pray natin mga sinisipon at inuubo at mga tinatrangkaso. Ayun, so anyway, doon in addition naman dito sa essence ng Christmas, 'di ba? Is yun nga, yung focus natin. Bakit kailangan nating mag-focus, 'di ba, sa essence ng Christmas, which is Jesus Christ, 'di ba? Jesus birth. At hindi sa material na bagay, 'di ba? Bakit ano yung importance, bakit kailangan nating mag-focus, 'di ba, sa essence, kung ano talaga yung essence ng Christmas. So dito tayo sa Luke chapter 2 ulit. So balikan natin yung mga verses. Sabi niya dito sa verse 10, "And the angel said unto them, Fear not, for behold, I bring you good tidings of great joy, which shall be to all people. For unto you is born this day in the city of David a Savior, which is Christ the Lord. And this shall be a sign unto you, ye shall find the babe wrapped in swaddling clothes, lying in a manger." So basa ko lang ulit dito sa Matthew 1:21. And sabi niya dito, "And he shall bring forth a son, and thou shalt call his name Jesus, for he shall save his people from their sins." Ayun. So
familiar tayo sa ginawa ni Jesucristo sa atin, 'di ba? Alam na alam natin yung ginawa ni Jesucristo sa cross ng Calvary at lagi nating parang binibigyan ng or nire-reminisce, 'di ba, yung ano natin, yung salvation natin, as you know, na pag nagte-testimony tayo, 'di ba? But then minsan, 'di ba, dahil nga nasa nasa sinful world pa tayo at we are in a sinful flesh pa, 'di ba? Hindi tayo yung as in talagang alam mo yun, yung perfect. Ayun, at yun nga, dahil may mga pwede pa tayong mahila sa labas, 'di ba? Kaya napakaganda na yung focus natin, kasi it's a matter of it's in the state of mind din sa atin. It's a choice, 'di ba? Na despite of yung halimbawa yung devotion, yun na naman yung topic or something, yun na naman focus ng Christmas na naman, yung ganun. Parang yun, mula Tuesday hanggang yun lagi yung pinag-uusapan, 'di ba? And we nakikita natin yung parang familiar na tayo sa sa topic natin. But then as we look back again, kapag kasi iba yung may mga iba nating nai-internalize, 'di ba, dito sa essence of Christmas na ito. And as it is mentioned dito sa Luke chapter 2 verse 10 verse 11, verse 10, sabi niya, "And the angel said unto them, Fear not, for behold, I bring you good tidings of great joy." Yun nga. So as what pastor mentioned noon sa preaching niya, na ang great joy, bakit great joy, 'di ba? Kasi good tidings, bakit napaka malaking good news, napaka big deal na good news ito, 'di ba? Sa buong mundo. Ayun, dahil nga ang sabi dito sa verse 11, "For unto you is born this day in Christ, this day in the city of David, a Savior." Ayun, and which is Christ the Lord. At dito sa verse 21, "And she shall bring forth a son, and thou shalt call his name Jesus, for he shall save his people from their sins." And walang kinalaman lahat ng way of celebrating natin ang Christmas. Walang kinalaman yung pagluluto natin ng daming-daming pagkain, walang kinalaman yung mga bonuses, yung mga natatanggap nating regalo, whatever na material na bagay, 'di ba? Kung kung babalikan natin yung verse, it has something to do with our salvation, 'di ba? Na parang kumbaga ito is a great opportunity to give thanks, 'di ba, sa Panginoon, dahil nagkatawang tao, 'di ba, si Jesucristo, at for the purpose of saving, 'di ba, yung sinners, saving the sinners. And yung sabi niya dito, "For he shall save his people from their sins." Yan. And bakit? Kasi nga sa Romans 3:23, 'di ba, "For all have sinned and come short of the glory of God." So doon pa lang, it has something to do with sa value of our salvation, and it has something to do also with kung tayo ay ligtas, it has something to do with soul winning, it has something to do with sharing the gospel. So parang kung isip, oo nga no, wala talaga yung parang alam mo yun, yung makikita natin na pagkadami-daming Christmas light, pagkaganda-ganda ng mga decorations, yung mga display or whatever na mga pinaggagawa, di ba? It's purely naka-focus talaga siya sa purpose, 'di ba? And with that purpose, it's a serious matter nga, kasi maiisip mo yung yung salvation mo, 'di ba? And how you should yung celebrate din, syempre i-commemorate mo, and extra na lang kung talagang syempre we have fellowship, normal talagang na naghahanda tayo, 'di ba? But then kapag umabot na tayo sa punto na katulad na ng kamunduhan na twist talaga, 'di ba? Kung makikita mo yung opposite, nakikita natin yung opposite sa mundo na yung katulad ng nabanggit ni Ma'am Ginida kanina, na naging holidays na lang sa kanila. Ay, hindi mo maintindihan kung ano na yung ibig sabihin ng holiday na yan, 'di ba? Na kung parang sinabayan na lang, pero hindi nila alam yung pinaka-root. Hindi sila, 'di ba? Hindi nila naiintindihan
yung pinaka root cause, 'di ba, ng bakit may Christmas nga. And bakit Xmas, 'di ba? Bakit Xmas yung term nila? Ayun. So nakakalungkot minsan kapag syempre kapag mismo na yung mga nagsasabing ligtas na, 'di ba, yung mga ganun. Tayo pa yung nahihila, 'di ba? Yung nasa sumasabay imbis na syempre tayo yung yun nga manghihila at ipaliwanag sa kanila yung ganun. At kahit within our family. So mahalaga talaga na we come to by choice, 'di ba, with a willing heart na we come to celebrate yung and kumbaga andun yung gratitude natin, 'di ba, lagi sa salvation natin. Kaya nga katatapos lang actually nag-birthday din yung mother ko, and it's such a blessing na blessing na yung pastor na missionary na ang tawag doon, pumunta sila ate ko ang actually nag-asikaso doon, and naging joyful din ako kasi may mga relatives, and the way we share the gospel is the same as how he shared the gospel. And sabi ko, ang ganda naman ng timing ng sabi ko, ng birthday ng mother ko, kasi siya December, tapos so biglang may mga alam mo yun, yung andun yung Bible study na magsi-share ka talaga ng gospel, 'di ba? It's tapos nagkataon pa talagang December. So yun, and sa dito yung essence, ayun nga. So pinaka focus is yung ng Jesus birth is because yun, he came, 'di ba, to save sinners. And sa ngayon din na tayo ay ligtas, we are also, 'di ba, doon na yung accountability, 'di ba, kung nakikita natin na o nga, so obligado na tayo na magbahagi, 'di ba, and ibahagi sa kanila kung ano ba talaga yung essence ng Christmas, yung ganun. At dito din sabi niya sa yun, yung mga verses pa dito sa John 3:16, 'di ba, for God so loved the world that he gave his only begotten son, that whosoever believeth in him, yan, should not perish but have everlasting life. So andun lahat yung, 'di ba, yung focus is the food of the value at saka yung essence ng Jesus birth. Yan. At kinuha ko lang din yung mga verses dito sa Romans 5:8. Ayun. At nanggaling din yan sa sa pagmamahal ng Panginoon, 'di ba, sa atin, na sabi niya sa Romans 5:8. Ayan. O yan, sabi niya dito para mas maintindihan natin yung essence. But God commendeth his love toward us in that while we were yet sinners, yan, Christ died for us. So katulad ng nabanggit ko last in the past na yung Jesus birth is hanggang sa death, burial, and resurrection niya. Kaya kung mapapansin ninyo, 'di ba, yung yung regalo ng wise men, 'di ba, sa kanya. Ayun, andun yung gold na nagre-represent nung sinabi ni pastor ng deity of Jesus Christ, 'di ba? Yung pagiging God, pagiging Diyos. And andun yung frankincense, yan, nag-symbolize ng priesthood. Ayun, it represents the priesthood of Jesus Christ. Yung sacrifice niya, 'di ba, na hindi na yung Old Testament time, 'di ba, na yung priest. And the summer for the burial of Jesus Christ, yung ginagamit yan para sa mga doon yung pagkamahal-mahal na ginagamit, 'di ba, sa katawan ng patay. And dito hindi siya very symbolic, yung parang hindi lang siya yung talagang pinanganak lang. So lahat ng mababasa mo, 'di ba, from Matthew at even dito sa gospel, may konektado sa isa't isa, 'di ba? Yung perfection talaga ng word of God from dito sa sa Jesus birth hanggang sa 'di ba, yung mga even from Old Testament,
At kung babasahin mo yung from lineage ni Jesus Christ hanggang dito sa yung qualification niya, 'di ba? Na kung ano yung na-prophesy doon sa Old Testament. Yun. So, kung aaralin pa natin ng mas malaliman yun about Jesus Christ, kasi may subject nga kaming 'di ba? May subject kami about Jesus Christ alone dito sa PSS sa Bible School. Kaya magandang na pag-aaralan din about sa buhay niya. At doon mo din ma-appreciate na it's just a part itong Jesus birth is just a part na pag-aaralan mo, pero kung aaralin mo pa yan, mas madami ka pang madi-discover ayun patungkol dito. At yun nga sa ating mga working, yun yung kumbaga maano tayo, 'di ba? Ang laki ng distraction ayan pag nasa labas tayo, kasi how are we going to paano natin ipapakita? Paano natin i-celebrate ngayon yung Christmas, 'di ba? Paano natin gagawing meaningful, 'di ba, before 2025? Yung talagang may nagawa tayo, 'di ba? Or nag-worship talaga tayo, 'di ba, sa pagko-commemorate natin. At malaking bagay yung gagawin natin sa panahon na ito, 'di ba? At doon pa lang sa panalangin, pero hindi tawag doon, kung tayo naman yung katulad ng nabanggit kanina, hindi tayo surrounded ng mga kapatiran na, 'di ba, with the same faith, at surrounded tayo sa ibang bagay. Ayun, ako man mismo is may mga nag-i-invite, yun, may mga kahit na wala pang December, nag-i-invite, nagpaplano, yun. Ang daming mga din, yung mga tawag doon, nangihila sa labas na punta tayo sa ganito, sa ganyan, punta tayo doon, yung nagyayaya, ganun. Sabi ko sayang talaga kung sana nakakausap ko tong mga to, nasa ibang bansa kasi sila, ganun. Siguro na invite ko na dito sa church din. Yan. So, ang daming pag kung hindi ka nataniman ng salita ng Diyos, hindi mo alam yung value ng salvation mo, 'di ba? At kumbaga yung focus mo is nasa trabaho, syempre madali ka din talagang yayain. And nakakapanghinayang, syempre kung matatapos na lang yung 2024 na, ayun, parang dinaanan lang natin, 'di ba, yung ginawa ni Jesucristo. Ayan, at another chapter, kumbaga yung sisimulan mo and then baka sa parang repeating the same history, yung ganun. So, supposed to be, yan, this month is talagang nagiging wise din tayo, 'di ba? Katulad nga ng nabanggit dito sa Luke chapter 2, 'di ba? I mean dito sa Matthew, na andito yung wise men at yung focus nila is si Jesus Christ, 'di ba? At andito yung nabanggit kanina, nabanggit din yung shepherds, 'di ba? And yung focus nila is si Jesus Christ. So kaya nga yung nabanggit ni Pastor na that's why they were called wise men, itong mga yung nagbigay ng regalo, na talagang sila yung 'di ba? Kasi aral sila ng salita ng Diyos. So hindi naman pwede, 'di ba, na isisik mo yung King of Kings na hindi mo alam, 'di ba? Wala kang knowledge about him or So alam na alam nila yung prophecy. Ayan, and halatang aral sila, and they were called wise men. So syempre kung ako naman, mas gusto ko yung ganun na wise ang 'di ba? Ang consider ko yung sarili kong wise kapag andun yung searching, yung seeking mo sa Panginoong Jesucristo. And alam natin yung yung opposite ng pagiging wise is foolishness. So yung nabanggit ni Pastor na yung sabi niya dito, foolishness, ayun, wisdom of this world is foolishness. Yan, to God na nabanggit. And iba yung wisdom na nakukuha natin mula sa Panginoon. And yung wisdom na yan, syempre, is galing sa salita ng Diyos. At kumbaga nailatag na, it's nasa atin na lang na mag-execute. 'Di ba? Kung ano yung
naaral natin. At kung hindi pa naman tayo aware, yan sa mga working, ayun, so bakit hindi natin 'di ba, aralin yung buhay niya. So it's about time syempre for us to grab the opportunity, 'di ba, to give all yung natin, yung to surrender yung buhay natin na it's about time for us to be grateful. It's about time for us to renew, 'di ba, na magpagamit yan sa Panginoon. Yan katulad ng katulad ng mga wise men, mga shepherds, 'di ba, yung mga nag-worship sa Panginoon. And in opposite andun si King Herod, 'di ba, na nakikita natin there's always that good and evil, 'di ba, sa laging may kontra. And saan ba talaga tayo, 'di ba? Sa ano ba tayo, sa kumukontra, or yung mga nang-twist, or yung mga, 'di ba, kasi especially materially, 'di ba? Materially speaking talaga pagdating sa ganitong season. And yun. So saan tayo marirecognize, 'di ba? Sa pagko-commemorate natin. And we prayerfully, 'di ba, na meron tayong sa mga working na magkikita-kita tayo ng Sundays, at least man lang yung dalas-dalasan, 'di ba, yung mga, kasi may mga working talagang hindi lagi, 'di ba, yung pag-attend ng service. Ayan, at para naman syempre kahit papaano ay magkaroon tayo ng fellowship. Yun. And yun, bigyan natin yung sarili natin ng ng space, 'di ba, to meditate. Yan, to seek God first. Yan, kahit man lang para hindi na naman, syempre kung the same mindset na meron tayo this December and then January na, baka yun na naman the same mindset. So, the same routine and repeating the same history na wala nang revival na nangyayari sa atin, 'di ba? So sayang naman itong month na ito. Yun, so hindi naman tayo magtatagal kasi baka yun, madami pang, may mga kasamaan pa tayo magsasalita. So yun lang muna, and itutuloy na lang natin next week. Thank you, and to God be the glory. Ayun, so dadako naman tayo sa sa mga kasamaan natin, and kunin natin yung kanilang sharing. Yan, patungkol din naman sa essence of Christmas. Ma'am Grisha. Magandang umaga po ulit. So, yung talaga, yung focus natin, maging wise tayo, lalong-lalo na sa ating mga Kristiyano. Kasi, katulad nga ng sabi ni Ma'am Junida na nawawala na yung essence ng Christmas. Kung ikaw din, di ba? Kapag once na birthday mo, tas palitan pangalan mo, ayaw mo yun eh. Kasi nga, dapat ikaw yung sikat. Imbis na ikaw yung pangalan mo yung sineselebrate. Pero it's because of iba yung naitataas. So, ayaw din natin yung mangyari. Lalo-lalo na ang ating Diyos. Ipinanganak naman siya, hindi naman para sa Kanya, kundi para sa ating mga tao. Kaya tayong mga Kristiyano, yun yung ipakita natin at lalong sa may mga kapitbahay, ipakita natin na si Kristo pa rin talaga ang center ng Christmas. Si Kristo pa rin talaga yung essence ng Christmas kung bakit tayo nagsiselebrate. Hindi, wag natin pahintulutan na makikisang-ayon na lang din na magiging happy holiday, sa simple lang na pananalita natin ng ganun, happy holiday, Merry Xmas, yung mga ganyan. Happy ending year, di po ba? Which is sa atin dapat yung mangunguna na si Kristo pa rin talaga. Si Kristo pa rin talaga yung maitataas sa atin. Si Kristo pa rin talaga yung pinaka-essence ng Christmas. Kaya pangunahan natin yun bilang mga Kristiyano, bilang mga nananampalataya sa Diyos. Yun lamang. Ayan, amen. So, ayan, so totoo yan. And, ayun nga, yung essence. At kay kay Ma'am Sabel. Tapos na siyang nag-holiday, nagbakasyon.
Inuna na. Good morning. Good morning ulit. Thank you ulit sa topic natin about sa Christmas. Ang may ano ko na, ngayong alam na natin yung ano ng Christmas na may ipinanganak na tagapagligtas at ibinigay niya yung life niya para ma-save tayo. Dapat andun yung sabi nga ni Ma'am Jen kanina, andun yung pag-submit natin sa Panginoon, pag-obey natin sa Kanya at hayaan natin na si Jesus Christ yung mag-lead sa buhay natin. Wow, wow, oh my gosh. Yan. Natin na siya yung mag-lead sa buhay natin and sa pag-celebrate natin sa Christmas, siya yung pinaka-center ng celebration natin. Yun lamang po. And to God be the glory. Oh my God. Amen, Ma'am Sabel. Amen. Yun. And so Ma'am Bridget, gusto ko lang idagdag sa sa lesson natin for this day. And yun ang gusto kong makita natin, ma-appreciate natin yung mga programs na ino-offer ng church natin during Christmas time. And then yung mga preaching, 'di ba? Kung mapapansin natin yung mga preaching is before pa lang pumasok yung December, may preaching na tayong napakinggan. And so kung hindi man December and last other years, 'di ba? Na before pa lang na pumasok yung Christmas, meron ng preaching na ibinibigay sa atin. Bakit? Para before dumating yung event na yun, naka-prepare ka na. 'Di ba? Kaya dapat tayo ay maging wise. And kung yung mundong ito ay nag-o-offer sa atin ng maraming panlilin lang na ino-offer sa atin ang mundong ito, and yung church naman natin ay nagbibigay naman how to counter those offers na ibinibigay sa atin ng kamunduhan, 'di ba? Yan, kung mapapansin natin bawat programs nakakatawa, bawat programs ay makakatulong sa atin para ma-counter yung offer sa atin ng mundo. Yan, just like those presentations, 'di ba? Yan, hindi lang naman presentation para maaliw yung mga tao. Minsan nga parang iniisip natin, sayang din yung 6,000. First prize, sayang din yung 6,000. Second prize, sayang din yung 3,000, di ba? And bakit gagastos ng ganun kalaki ang church? Hindi lang para for entertainment purposes, di ba? And I hope na kapag napapanood natin yung mga presentations, nare-remind tayo, di ba? And nare-remind tayo kung paano natin i-celebrate yung Christmas ng maayos and in a biblical way. Yan, kasi simula nung first na presentation, naipakita na sa atin Yan, naipakita na sa atin na as Christians dapat ganito yung celebration natin. And simula din noon na nakita natin, napanood natin na kapag hindi tayo wise, hindi tayo nag-celebrate according to biblical way, and andun lagi yung kapahamakan. 'Di ba? And last night, magandang presentation last night. 'Di ba? Na dahil sa hindi pagsunod, dahil hindi nag-celebrate in a Christian way, in a biblical way, na aksidente. 'Di ba? Kaya kung kailan Christmas, saka malungkot. Bakit? Kasi may members of the family na nasa hospital. 'Di ba? And kaya sana makita natin 'yon as members of this church. Yan, meron tayong anong tawag nun? Sports fest. 'Di ba? And ginagawa na tayo ng program ng church para hindi tayo mag-wonder. And kasi pag wala yun, ay wala namang activity sa church, doon na lang sa may activity doon. 'Di ba? Kaya I hope na makita natin yung kahalagahan nun. At makita natin yung kahalagahan nung sinasabi ni Pastor sa atin na if we would celebrate, mag-celebrate tayo dito sa church. And bakit? Kapag andito ka sa church, may safety. 'Di ba? Ang kagaya ng mga interns, 'di ba? Dito sila nag-celebrate ng kanilang Christmas fellowship. 'Di ba? Anong wala sa kanila? Walang sugal, walang inom, walang inuman, walang murahan, walang worldly music. Kasi bakit alam nila sa church bawal yung ganito, bawal yung ganyan, bawal yung ganyan, bawal yung ganito. And kaya tama yung sinasabi ni Sir Tom last night, 'di ba? Na kung sa beach nila ginawa yon o baka may nalunod na. And walang control, 'di ba? But it's because ginawa nila dito sa church, andun yung safety. And I hope sa mga nakikita natin na yon, it will remind us, it will help us and to celebrate this Christmas biblically and to celebrate dito sa church. Okay? And Ma'am Virgie. Yun, di ba? Externally. So,
bonus na yung mga yan na yun nga, at least alangan naman magtitinginan tayo, di ba? Dito pupunta tayo ng any days dito, wala tayong gagawin, kaya may mga programs na tayo. So hindi tayo maboboring, di ba? Wala tayong reason para yun. At mas nagiging yun nga, yung meaningful, di ba? Yung yung activities natin ng Christmas kaysa na yung pagpunta dito sa Baysamban kaysa nga yung nasa labas tayo. Yun. So, we are grateful sa ating pastor, 'di ba? Sa church dahil meron tayong ganitong programa and nawala sa ibang Baptist church. At kung makikita nyo during weekdays, close ang simbahan, wala kang hindi siya yung katulad dito na 'di ba may mga blessing pa, 'di ba, yung parking lot na ginagamit, naging extension ng UC, ng mga ROTC, 'di ba, nagiging meaningful na siya. Ayun, at may mga sa kanila kahit hindi man sila 'di ba, unti-unti silang nakikita nila di ba, nagkakaroon ng essence yung pagpapagamit ng space dito. So tayo lang yung ganitong tayo lang yung may blessing na ganito. And ma-appreciate natin sana yun, 'di ba, na binigay ng Panginoon yun. At yun nga, so may mga bago tayong mga na idagdag na mga viewers at tayo dadako sa i-greet muna natin sila. Sila sino ba yun? Ma'am Mayra, good morning po. Si Ma'am Heidi, si Sir Reynaldo Havil Yunar. Ayan. So, good morning po. And Ma'am Beth, good morning po. Si Ma'am Elizabeth Narcisa. Sir Digno Velasquez, good morning po. And si Laika. Yan. Si Ma'am Maricel, good morning. Ayun, may mga working singles. Ma'am G. Abad Arong, good morning po. Si Ma'am Rachel Geraldo, good morning po. At sino pa? Ma'am Joyce, good morning po. Yun. So, yun yung mga additional. At si pala, bago tayo mag-end. Huwag natin palampasin si Sir Mark, baka may gusto siyang ibahagi. Napakahalagang i-reveal. Pagka ilang years na niyang Putol ako. Ayan, good morning po sa ating pong lahat at good morning po yung mga nasa Facebook Live. Yan kay Ma'am Geraldine, good morning po. At yun nga po, yung sa yung sa ating pong topic this napakalagang po na sabi nga po ng ating pastor na tangkilikin natin yung mga program ng church. Nga po, this coming Sunday meron tayong Church Christmas Fellowship na kung saan yung simbahan po is gumagawa po ng mga paraan para hindi po tayo para hindi po tayo makahatak ng mundo. Then sa katapusan is meron po tayong sports fest. Yan, meron junior sa kids. Then bago matapos ang taon, nagpe-pray po tayo. Kaya ang sabi nga ni ating malampasan na tangkilikin natin yung mga programa nating simbahan. Kaya nga po itong devotion na to is ito po yung sabi nga nagre-remind sa atin dapat yung mga dapat at di dapat ating gawin this Christmas. Yun lamang po. Amen, Sir Mark. At tatanda po natin, it's for our safety. Yan, yun lagi yung tatandaan natin. At kapag hindi tayo sumunod, laging andun yung kapahamakan. Buti diba? pa si Sir Mark, safe na. safe na. Safe na safe. May o, diba? So, ayun. Andito lang siya sa church. Yan. At nag-enjoy. So, hindi naman natin kailangan ayun, tapusin yung 6, pero at least lahat nakapagbahagi at naway itong simple devotion natin, 'di ba? Na every morning ay ma-appreciate ng mga working, ma-appreciate natin and hindi lang yung pakikinggan, 'di ba? At least andun yung talagang may pagbabago. May pagbabago sa buhay natin. Ayun. Na kumbaga ay oo nga
Tapos nung last year is iba yung pagkakaintindi. Tapos ngayon mas may naunawaan naman sana tayo, di ba? Yung ganun. At lalo na sa mga working singles nga, ang daming kailangan nating pag-pray ang fellowship natin. Ayun, at para sama-sama tayo. May mga fellowships tayo ng fellowship, young people fellowship, 'di ba? Hanggang working ang sa Sundays. At hanggang sa maaari, 'di ba, kapag may mga fellowships, 'yun i-grab natin para may mga mahalagang napag-uusapan din. Ayun. So after ng service at pa 'yun, yung mga mag-involve po tayo sa mga yun, soul winning sa pag-area, yun, at hanggang sa Bible studies, yan. So Thursday ngayon at bukas, hanggang bukas, di ba? Yun, and then visitation, may mga good news class din tayo. Ano pa? So ang dami nating mga ministries na pwede tayo mag-involve. Ayun, kung at least hindi tayo isa din yan, di ba? At least maging meaningful. Uy, nung December, doon ako nag-start nag-involve, di ba? Ayun, and prayerfully yung mga marami kasing mga working pa na hindi pa nakikita ng ilang buwan at ayun, nakikita mo lang sila sa post nila. Pero hopefully na, 'di ba, makita naman magkita tayo dito sa Bahay-Sambahan ng pananambahan yun during services. Okay? So ano pa? May mga announcement pa ba tayo? At pag-pray natin sila, pastor na sa CSI, no? Ayun. Yun. So, pagbalik nila, let's pray for their safety lagi. Kasi nga, yung traffic din on the way, eh. Grabing traffic na ngayon from dito sa Baguio hanggang, hanggang Manila. Ayun, ano pa. So, yeah, just leave your comments and kapag may mga prayer request, why not? Okay, so ipag-pray natin yung bawat isa at yung mga family members ng church dahil mahalaga lang yung mga young people natin. Ayun, mahalaga na may maunawaan din sila. Ni isa wala pa akong nakikita sa mga high schoolers na kung meron man sa mga parents kasama nyo, yan, sa devotion, yun, para ma-appreciate nila, 'di ba, yung mga programa natin. So, yun. At hindi na tayo magtatagal. We can end with the prayer. So, Ma'am Jean. Sige. Ako na lang. Okay, let's pray. Dear God, Heavenly Father, salamat, Lord God, sa oras na ito. Thank you po, Lord, sa naunawaan namin patungkol po sa essence ng Christmas, Lord. Thank you for our salvation, Lord, dahil po dito, Lord God, sa kay Jesu Cristo, Lord. And thank you, Lord, sa mga blessings pa na darating and even sa protection mo sa bawat pamilya. At Lord, we also come to pray for pastor as they are busy, Lord God, sa CSI. I pray for their safety as they come back, Lord God. At sa mga wala po, mga families po, Lord, na wala dito or nakabakasyon or nasusway, Lord God, or nahihila sa labas, I pray for them to revive their hearts, Lord God, and bring them back sa pag-worship po sa inyo. Bring them back, Lord God. Ibalik niyo po yung kanilang kasigasigan, yung maging on fire po, Lord, ang bawat pamilya sa paglilingkod po sa inyo, Lord God. And thank you, Lord God, sa salita ninyo na siyang nagiging pundasyon po namin, Lord God, sa aming pang-araw-araw na endeavor, Lord God. And so we commit everything unto you this time. Ganun din po yung mga Bible studies, pag-i-area po namin hanggang visitation. I pray po na may mga prospects po kami, mga lost souls, Lord, na ma-reach out at madala po sa Bahay-Sambahan. And Lord, we commit everything unto you and the rest of the days. In Jesus' name we pray. Amen. Ayan. So God bless po and to God be the glory. Thank you. Thank you, Ma'am Sabel.